Hello guys! Hello Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy. Para sa inyong lahat, ito ay general reading, Sagittarius. Alamin natin ang last 3 months of 2024 para sa inyong lahat. Okay. Oops, sorry. I hope na makuha mo yung energy dito, Sagittarius. Sagittarius. Music. Oh, sorry. Okay, ang dami nito. Pero kunin natin, guys. Kasi alam mo, yung baraha, may gusto siyang ipaliwatig. Kaya siya lalabas. Okay. Okay, love, compassion, crystals, island, release. Oh. Reflection. Oh. Okay. So, kung makikita mo dito, isang tingin ko pa lang. Nakikita ko sa'yo dito, Sagittarius, na medyo emotional ka. Okay? Medyo emotional ka. Hindi lang ngayong 3 months na to. Siguro for the past few months, emotional na yung iba sa inyo dyan. Medyo hindi kayo makapag-isip ng tama. Ang dami yung mga iniisip. Vulnerable. Okay? So, ibig sabihin yan, sensitive ka. Masyado kang sensitive. And, nakikita ko sa'yo dito na may kailangan kang alisin sa sarili mo. It's either bisyo siya, mga unhealthy habits, unhealthy lifestyle, relationship na hindi na maganda para sa kalusugan mo, para sa mental health mo. Okay? Yung iba sa inyo dyan, masyado kayong nagdidepende sa kung ano yung alam nyo. Hindi kayo nakikinig sa sinasabi ng intuition. Minsan, sarili mo yung pinapakinggan mo. Dito sa barang to, sinasabi na ngayong 3 months na to, kailangan mo ng focus. Mag-focus ka sa kung ano lang yung importante sa ngayon. Ngayon lang. Kung ano yung importante sa ngayon, ngayon lang. Huwag na huwag kang magpo-focus sa future. Kasi wala pa yun eh. 'Di ba? Yung future natin, magkakaroon din tayo ng time para makapag-isip ng tungkol doon. Sa future ulit noon. 'Di ba? So, sayang yung oras ng pag-iisip mo. Okay, so dito sinasabi na alisin mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay, sitwasyon, energy, emotion na hindi na maganda para sa health mo. Health, guys. Health. Okay? Kailangan mo yun na gawin. Nakikita ko sa'yo dito, masyado kang sensitive, masyado kang magagalitin, masyado kang siloso, silosa. Kailangan mo ng peace of mind. Kailangan mong pag-isipan lahat ng mga decision making mo na kailangan na gawin bago matapos yung taon. Huwag na huwag kang magdedesisyon na hindi mo pinag-iisipan kasi sayang nun eh. Okay, focus ang kailangan mo, peace of mind, 'di ba? So, yun, kung makikita mo yung mga bara mo, isa lang yung sinasabi, gulong-gulo ka. Naguguluhan ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Hindi mo alam kung ano yung decision na gagawin mo. Okay? And instinct and compassion, may nangangailangan ng attention nyo. It's either relationship, family, or kung sino man ito. Maging aware ka sa emotion ng mga tao sa paligid mo. Maging aware ka sa nararamdaman, especially ng loved ones mo, especially ng mother mo, family, friends, especially yung intimate relationship, asawa or anak or magulang, parang ganan. So, kailangan ninyo na maramdaman or hindi sa maramdaman, pwedeng pansinin nyo din kung baka may pagkukulang na kayo. Baka demand lang kayo ng demand, tapos kayo pala yung may problema. Sila pala nagtitiis lang. Parang ganon. Okay? Okay, guys. Nakikita natin dito na may mga bagong relationship din na pwedeng magsimula. May mga reconciliation. Merong mga posibleng pagsasama ng mga tao na dating naghiwalay na. O, diba? So, yun, number 7. Comment down below. Kasi, nakikita ko sa'yo dito, masyado kang emosyonal. Masyado kang, tawag dito, yung pinapairal mo masyado yung emotion mo.
Okay? So, iwasan mong gumawa ng action, lalo na sa usaping salapi, sa usaping pera, na may involved na emotion. Kasi, sa sobrang emotional mo, pwedeng magkamali ka ng desisyon na pagsisisihan mo sa bandang huli. Okay? Makinig ka sa sinasabi ng intuition, makinig ka sa sinasabi ng karelasyon mo, okay? Kasi, hindi mo makikita or hindi mo nakikita yung mga good news or new beginnings na pwedeng dumating kasi nakafocus ka sa bagay na hindi naman dapat bigyan ng focus. Okay? Diba? Sabi na focus eh. Ito focus din. Oh. So yun, kailangan mong bigyan ng focus ang mga bagay-bagay na dapat bigyan ng focus. Oh, magic. Everything happens for a reason. Dito sa mundong ibabaw, walang magic. Okay? Ang magic nasa kamay mo. Ikaw yung gagawa ng magic sa buhay mo. Okay? Happiness or pwedeng relationship issues or kano pa man, ikaw din ang gagawa nun. Okay? So, kung halimbawa na may mga nagkakaroon ng problema sa relationship, sa pamilya, sa communication, kailangan yung i-work out ito bago pumasok yung 2025. Kasi mahirap naman yung papasok yung taon na may kaaway ka or naghiwalay kayo ng karelasyon mo or kano pa man. Okay. So, King of Wands and Queen of Wands. Nakikita natin dito yung feminine, masculine energy ng Wands, fire sign energy. So, sobra kang hardworking this 3 months, last 3 months ng 2024. Sobrang hardworking kasi may kailangan kang pag-ipunan, kailangan mong tapusin yung kontrata or ganito ganyan, kailangan mag-ipon, kailangan mong makuha yung pera na minamanifest mo, parang ganon. May gusto kang bilhin, okay? Kaso lang, mayroong the devil dito. Ang the devil dito is yung mga bisyo or yung mga bagay-bagay na hindi mo naman kailangan, iwasan mo siya. Kasi okay, nag-iipon ka, nagtatrabaho ka everyday, tapos nauubos lang siya sa mga walang kwentang purchases mo. Okay? Kita mo to? Sabi dito, yung success mo daw, yung victory and success, nakadepende yan sa'yo mismo. Okay? Yung galaw ng success mo, nakadepende yan sa actions mo sa ngayon. Okay? So, for example, itong chariot na to, yung movement, diba? Nagmamanifest tayo ng movements eh. Nagmamanifest tayo na, ay sana manalo ako sa loto. Pero kung hindi ka naman tumataya, hindi ka mananalo. Ay sana makaipon ako ng ganito. Eh paano ka makakaipon after ng salary or bago pa yung salary mo, nakabili ka na online ng kung ano-ano. Diba? So, dito sa barahan to, sinasabi na victory, success, walang imposible yan kasi masipag ka. Chariot, movement, travel, lilipat ng trabaho, lilipat ng tirahan, walang imposible yan sa'yo. Pero dapat focus ka, kasi yung focus mo medyo emotional ka eh, medyo isang focus ka lang eh, doon ka lang sa emosyon, napapabayaan mo na siguro yung mga financial mo or yung ibang parte ng iyong buhay. Doon ka mag-focus bago matapos ang taon. Walang masyadong problema sa'yo kasi ano lang eh, sarili mo lang yung pwedeng kalaban mo dito or sarili mo lang yung kailangan mong i-settle or kailangan mong ayusin. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!